Okay, so tayo po ay nandito at tayo po ay narito para sumamba at magpuri sa ating Panginoong Diyos. At bahagi po ng ating pagsamba at pagpupuri ay pag-aaral ng Kanyang banal na salita. At ngayon po ay ating tinatalakay ang aralin na tungkol po sa financial management. No? So yan po yung ating pinag-uusapan. Halos ngayon po ay pangatlong linggo na natin na tinatalakay ang tungkol sa pananalapi. At ngayon pong umaga ay dapat tayo magpasalamat na tayo po ay nakakapag-aral ng tungkol dito. No? Dahil pagka hindi natin ito alaman, maraming tanong sa atin. No? Tayo nagagalit. Ano ba yan? Bakit ba dinidiscuss yan? No, ay dapat lang sapagkat yan ay sinasabi ng banal na kasulatan. So, salamat sa Panginoon na kumbagay itinuturo sa atin ang lahat ng mga bagay. At ngayon po ay tayo nga po idadako sa ating pag-aaral at salamat nga po sa ating mga kaibigan na narito. Sana ipagpalain din po kayo ng salita ng Diyos. Turn your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 8. And we're going to read one verse only in the verse number 7. Okay. Yan lang po ang ating babasahin. 2 Corinthians chapter 8 verse number 7. At tayo po'y tumayo sa atin pong pagbasa ng isang talatang ito. Nandiyan na po ba kayo? Diyan sa screen, naririyan din po ang ating talata. Okay, basahin po natin sama-sama. Handa, basa. Datapwat yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya at pananalita at kaalaman at sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa inyo ngayong umaga sa pribilehiyo na kami po'y makadako sa inyong bahay-sambahan. At kami po'y nagpapasalamat din po na kami ay makapag-aaral ng inyong banal na salita. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa pag-aaral na ito. Pagkaloob mo po ang gabay at patnubay ng inyong Santong Espiritu sa bawat isa sa amin. At lagyan mo po kami ng pusong handang makinig at tumanggap ng inyong aral upang sa ganun ang buhay namin ito'y maging kapuri-puri, kasiyasiya sa inyong harapan. Tutulungan mo rin po, Panginoon, ang inyong tagapagpahayag. Ako, Panginoon, tulungan mo, bigyan mo po ng inyong biyayang karunungan, kahusayan upang may pahayag at may bahagi sa inyong mga anak ang inyong salita. Ito po aming dalangin na may pagpupuri sa inyo at hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Okay, katulad nga po ng ating pinag-uusapan ngayong buwang ito, it's about finances. Management tungkol po sa ating pananalapi. At dito po sa ating binasang talata, binasa natin sa Bible, hindi natin binasa kung saan, kundi sa banal na kasulatan ang tungkol sa bahagi ng pananalapi. Ano ho? Ang sabi po ng ating banal na kasulatan, datapwat yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya at pananalita at kaalaman at sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sagana po yung mga mananampalataya ng Korinto sa ganung bagay. Ang sabi po ni Apostol Pablo ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Yan po ay tungkol sa pagbibigay.
Makikita po natin from verses number 1 to verse number 6 na ang pinag-uusapan po diyan ay ang tungkol sa pagbibigay. So ngayon pong umaga ay pag-uusapan po natin ang paksang ito tungkol po sa pagbibigay, the management in the work of giving. Management in the work of giving and the purpose of it. So yun pong purpose ng pag-aaral po natin sa management tungkol sa pagbibigay. Well, mga kapatid, ang gawain po, the work of giving, is in the program of God. Ang gawain po ng pagbibigay ay nasa programa ng Panginoong Diyos sa buhay ng Kristiyano. Yan po ay nasa programa ng Diyos. At meron po siyang dakilang programa at meron po siyang dakilang layunin sa bagay na ito. Kaya po, itinuturo yan ng banal na kasulatan. Nasa programa, meron siyang great program and great purpose about money, about giving. But, alam po niyo mga kapatid, isa po sa mga mahirap na gawin sa buhay ng Kristiyano ay yung practice ng pagbibigay. Mahirap gawin yan. Maraming mga natitiso diyan. Okay. Sabi nga po nung iba ay bakit ba ang dami-dami namang paksa sa Bible ay bakit ba ipinapaksa? Dahil ayaw niyang mapakinggan ang tungkol sa bahaging ito. Ngunit, ang sabi natin, binasa natin sa banal na kasulatan hindi naman natin binasa kung saan yan Kaya yan po ay nasa programa ng Diyos at mayroon pong plano ang Panginoong Diyos sa bagay na yan. Kung bakit po nagiging mahirap sa atin ang gawain ito, ay dahil po ng laman. Because of the flesh. Ang sabi po ng Galatians chapter 5 verse number 17, the spirit, the flesh lusteth against the spirit, the spirit lusteth against, ano ba yun? Basahin natin. Hindi ko na masaulo yung talata ngayon. Ang laman ay nagnanasa. Yun ang sabi. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. So ang mga bagay ng laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu upang hindi natin gawin ang mga bagay na ating iibigin. Kaya po mahirap po pag-usapan ang giving. Gawa ng laman. Ngunit bilang mga mananampalataya ay dapat po natin mapagtagumpayan ang laman para matutunan po natin ang gawain ito ng pagbibigay. So atin pong pag-uusapan ang paksang ito upang atin nga pong maunawaan ang tungkol sa giving, pagbibigay, at magampanan po natin itong may kagalakan. Masarap po yung tayo gumagawa ng isang gawain na masaya tayo. Mahirap gumawa ng isang gawain na tayo po ay galit o tayo hindi natutuwa. Ang kalooban po ng Panginoong Diyos, tayo'y masaya sa ating ginagawa. So kaya po ngayong umaga, yan po ang ating pag-aaral tungkol sa management in the work of giving. So una pong bahagi, ano po ba yung Christian management in the work of giving? Ako ho'y gumawa ng aking sariling paliwanag. Hindi ko kinuha sa dictionary. Inintindi ko lang. At ito po yung aking isinulat. It is the application in the work of giving according to the plan and purpose of God for His people. Ito ay ang pagsasagawa sa gawain ng pagbibigay sang-ayon, sa plano ng Diyos
at programa ng Diyos sa kanyang mga tao. Ganun ko na lang po inilagay yung application tungkol sa gawain ito sang-ayon sa plano at programa ng Diyos sa kanyang mga tao, sa ating mga Kristiyano. So, ito po yung isang bagay na mahalaga nating maintindihan. So, ang banal na kasulatan po, ang Bible, ay ang salitang, the written word of God, ang salita ng Diyos, ang isinulat na salita ng Diyos, na siya po lamang source ng atin pong kaalaman tungkol po sa planong ito. No? Salamat, meron po tayong banal na kasulatan, meron po tayong Bible. At sa layunin nga po na malaman natin yung management. Hindi lamang po basta pagbibigay, kundi yung magawa natin ito ng may kaayusan, meron pong management. Kumbaga, minamanage natin, iniaayos natin. Salamat po, meron tayong Bible. Kaya po, ang bawat isa sa atin ay huwag titigil ng pag-aaral, pagbabasa ng banal na kasulatan, maging sa bahaging ito, upang tayo po ay maging masaya. Kumbaga, tayo ay madaling makapagbigay sa ating buhay, sa ating Panginoong Diyos. Well, marami po ang mga Kristiyanong negatibo sa bahaging ito, sapagkat ako po'y naniniwala na ang dahilan ay kababawan. Mababaw. Pagka ikaw ay talagang mababaw sa isang ginagawa, hindi mo totoong naiintindihan. Marami kang tanong. No? Negatibo ang iyong damdamin, ang iyong kalooban sapagkat ikaw ay mababaw. Pero sa oras na ikay lumalim at maintindihan mo ang mga aral ng ating Panginoong Diyos, no? Ay doon magiging madali sa iyo, doon magkakaroon ka ng pagnanais, desire to practice that work of giving. Ano ha? Kaya po, napakahalaga po ng bagay na ito. Ngayon, atin nga pong binibigyang pansin yun pong management in the work of giving. Ano po ba ang layo nito at dapat po na tayong magkaroon ng management? Bakit po ba kinakailangan ang management sa gawain ng pagbibigay? So una po mga kapatid, sa ngayon po dito sa ating binasang talata, 2 Corinthians chapter 8 verse 7, kung inyong papansinin mula po doon sa talata ang una hanggang sa verse number 6, meron po ditong mga mananampalataya, mga Kristiyano sa Macedonia, na ang kalagayan po ng iglesyang ito ay napakahirap. Ang sabi po, maraming pagsubok at kapighatian sa kanilang mga karanasan. Pero, ang sabi po, kahit na ganong kahirap ng kanilang kalagayan, ay sila po'y abounding in the work of giving. Sila po ay sumasagana sa gawain ng pagbibigay. Yan po ang sabi po ng ating binasang talata. Okay. So, dito po sa ating tiningnan, dito sa record, ito pong iglesyang ito ng Macedonia na ating tinitingnan ang record, ay hindi po mayamang mga mananampalataya. So, napakalinaw po dito kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan. Yan po ang sabi, malabis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sumasagana sa gawain ng pagbibigay. Mahirap sila, pero sila po ay nagbibigay ng sagana. Nakikita po natin mula sa talatang ito na hindi po pala ang dahilan kung bakit hindi ka makapagbibigay ay yung ikaw ay wala.
Hindi pala yun, sapagkat dito sila ay wala. Pero ang sabi ng ating binasang talata ay sila po'y naging liberal, abounding in their works of giving. Aha. So hindi po ang dahilan ay walang maibibigay, kundi ayaw magbigay dahil ang puso ay hindi ayos sa Diyos. So kaya po ngayong umaga ay atin nga pong pinag-aaralan ang bagay na ito. Una pong layunin sa management sa gawain po ng pagbibigay ay upang tayo po'y sumagana to abound in the work of giving. Yan po. Yan po ang isang bahagi na nais ko pong makita natin dito. Ano? Yung tayo ay makapanagana sa gawain ng pagbibigay. Aha. At yun po ang isang nakikita nating katotohanan dito. Pag walang management, hindi natin naiintindihan ang itinuturo ng banal na kasulatan, palaging magbibigay lang tayo ng very small amount. Kahit na nakikita natin maraming pangangailangan, still tayo po ay magbibigay ng kaunti. At yung sinasabi rito ng talata, yung hamon dito ng talata ay hindi mangyayari sa ating buhay. Actually, hindi naman talaga yung napakalaking halaga eh. Pero ang pinag-uusapan po dito yung espiritong yaon ay nasa sa iyo. Ay iyong napapraktis sa iyong buhay. Katulad po ng sabi rito, kung kayo mga taga-Korinto ay pinasagana ng Diyos sa ganitong mga biyaya, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa kasipagan, sa pag-ibig, sagana kayo sa lahat ng ito. Pero one thing ang kulang sa inyo. Pagdating sa giving, negatibo kayo. Okay. At yan po ang buhay ng maraming Kristiyano. Pagdating po sa giving ay negatibo. Ngayon, kung atin pong titingnan, kung ano po ba yung giving, ano po ba yung pinatutunayan ng giving? Pinatutunayan po niyan yung ating pag-ibig sa Diyos. Tingnan po nyo ang verse number 8. Inyong tingnan ang verse number 8. Hindi ako'y nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba. Ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Ayun pala. Kaya pala yung mga taga-Korinto ay isagana doon sa ibang mga bagay, pero sa bahaging ito ay hindi nakapagbibigay sapagkat may problema yung kanilang pag-ibig. At alam po niyo mga kapatid, yan din po ang problema ng mga mananampalataya sa napakaraming panahon. At marahil, yan po ang problema mo, yan ang problema ko, yan ang problema ng maraming Kristiyano sa buhay po nila. Yung pag-ibig sa Panginoong Diyos, binabanggit niyang mahal niya ang Panginoon, pero nasusukat yan sa pagpapakita natin ng ating ginagawa. At alam po ninyo, isang malaking, kumbaga sabi nga po, ay isang malaking sukatan, isang mabigat na sukatan, ay yung pagbibigay natin sa Panginoong Diyos. Kaya po, yung pagbibigay na yun, ay hindi natin magawa ng maayos sapagkat may problema yung puso natin. Okay? So mga kapatid, sana po'y makita natin ang bagay nito. Ngayon, sino po ba ang Diyos? Sino po ba ang Diyos? Tingnan po natin ang mga talatang ito na may nababanggit natin. Psalms 24 verse 1. Ang sabi po ng talata, 2 talata po yung ating bubuksan. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Ang lupa na ating tinatahanan, yung pinapalapad pong lupa, yung pinatituluhan mong lupa, yun ay hindi iyo, yun ay sa Panginoon. At ang sabi, yung lahat ng naririto ay sa Panginoon.
Mahirap ba ang Panginoon? Hindi. Tingnan pa po natin ang isa pang talata na palagi ko nang nire-recite na hindi ko ma-recite. Sana matandaan din ninyo. Kaya ko ho pinagpapaulit-ulit ito sa atin ay para matandaan din ninyo. 1 Chronicles chapter 29, ang sabi po ng 11 to verse number 14, actually, ang verse 14, ang ating gustong bigyan ng pansin. But tingnan po natin, from 11 to verse number 14, tingnan natin kung sino ang Diyos na nagsasabing dapat natin siyang alayan ng sagana. Ang sabi po, iyo, o Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Iyo, Panginoon, ang lahat ng yan, sapagkat lahat ng nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, o Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. And then 12, ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. Sa nagmumula ang iyong yaman. Sabi ng talata, mula sa iyo, Panginoon, ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Iyo, Panginoon, ang lahat ng ito. And then, tingnan po natin sa verse 14. Ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Meron po silang mga ibinigay sa Panginoong Diyos. Ang sabi dito sa huli, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinibigay sa iyo. Ang iyong sarili, itong kayamanang ito ay iyo, pero ibinibigay din namin uli sa iyo. Tanong, sino ang Diyos? Mahirap ba ang Diyos? No. Hindi po mahirap ang Diyos. Pero bakit po tayo tinuturoang magbigay? Para i-cultivate po yung pag-ibig natin sa Diyos. To prove our love to God. Kaya nga po dito sa sinasabi nating management, sabi po ni Apostol Pablo, kung kayo'y pinasagana ng Diyos sa mga biyayang ito, ay magsisagana naman kayo sa gawain ito sa pagbibigay. Kaya po, alam niyo mga kapatid, kung tunay nating mahal ang Diyos, ay hindi natin pagdadamutan ang Diyos. At kung tunay nating mahal ang Diyos, iisipin nating maghandog sa Diyos ng talagang nakakatuwa sa Diyos. Amen? Ay Diyos yan eh. Napakadakila niya, napakataas niyan eh. Ay ikaw nga pagka mayroong nagugustuhan, nanliligaw. No, lahat na ng napakagandang bulaklak ay iyong binibili. Nautang ka pa nga. Brad, pautang ako ha. Bakit? Bibili ako ng bulaklak. Ano gagawin mo? Ibibigay ko doon sa aking naiibigan. No? Ay gaano yung iyong binili? 200 piso. Ilang bulaklak? 3. No? Ay dahil mahal mo yun eh, kaya binibigay mo yung pinakamaganda eh. Pero sinasabi nating mahalang natin ang Panginoong Diyos, pero anong ating ibinibigay? Panginoon, mahal na mahal ko po kayo, kaya ariho ang piso.
Mga kapatid. So, sabi po ni Apostol Pablo, kung paano kayo pinasagana ng Diyos, ay makita ninyo ang inyong dapat na pag-ibig sa Panginoong Diyos. Amen? Mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Dahil mahal ko ang Diyos, pag-iipunan ko ang Diyos. No? Di ba ganun ginagawa natin? Doon sa mga mahal natin sa buhay, pinag-iipunan natin, sinusurpresa natin yung mahal natin sa buhay. Kung sino man yun, dahil siya'y minamahal natin. Pero itong Diyos na ito na nagpapala, na Kanya ang lahat ng ito, wala naman tayong maibibigay na atin, kundi lahat Kanya. Ang sabi ni Apostol Pablo. Inyong patunayan ang katotohanan, ang katapatan ng inyong pag-ibig sa Diyos. At yan po ay sa pamamagitan ng ating masaganang pagbibigay sa Panginoon Diyos. Okay. So, number 1, ang purpose po ng management sa gawain ng pagbibigay ay to abound in the work of giving. Sana po'y nakita natin ang bagay nito. Yun pong masaganang pagbibigay ay hindi po nakasalalay sa dami ng ating tinatangkilik. Yan po'y nakasalalay sa kalagayan ng ating puso. Tama po ba? Nung ang Panginoon ay nanunood do sa nagkakast ng kanilang offering, meron dong nagbigay 2 sentimo, 2 lipta. At yung iba'y nagbigay ng napakarami. Ang sabi ng Panginoon, nagbigay sila do sa marami ng kanilang mga sobra. Pero ang babaeng ito, ibinigay niya ang kanyang buong ikabubuhay. At yun ang tiningnan ng Diyos. So mga kapatid, pinag-aaralan po natin ang giving. Inaayos natin ang puso natin upang makita natin ang bagay nito. Number 2. Tingnan po naman natin ang isang talata. Psalms 116, verse 12 to 19. Psalms 116, from verses 12 to 19. Sabi po ng talata, anong ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang ibabayad ko sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. And then 16, O Panginoon, tunay na ako'y iyong lingkod, ako'y iyong lingkod na anak ng iyong lingkod na babae, iyong kinalag ang aking mga tali. Aking ihandog sa iyo ang hain ng pasasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan, sa mga looban ng bahay ng Panginoon, sa gitna mo, O Jerusalem, purihin ninyo ang Panginoon. So, makikita natin dito ang sabi ni David, What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano ang aking ibabayad sa Panginoon? So, makikita po natin dito yung damdamin ni David. No? Pag ating tiningnan ang buhay ni David pagdating sa giving, grabe yung kanyang pagbibigay. Doon po sa 1 Chronicles na yan, drum ng ginto yung kanyang ibinigay sa Panginoon. Basahin niyo ang Chronicles. Grabe yung kanyang giving. At ngayon, ang sabi niya, ano ang ibabayad ko sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga kabutihan? Well, ano po ang ating nakikita rito? Ano ang purpose ng atin pong pagbibigay? Bakit tayo magmamanage sa atin pong pagbibigay? Bakit pinag-aaralan natin ang tungkol dito? Mula po sa talatang ating pong binasa, ang nakikita po nating puntos ay upang makapagbigay tayo
to properly praise God for His goodness. Upang siya po ay mapasalamatan natin ng maayos, ng tama, dahil sa Kanyang kabutihan. No? Para mapasalamatan natin ang Panginoon ng tama, ayon sa Kanyang kabutihan. Doon po sa Psalms 96, verses 1 to 8. Ano po ang sabi ng lalaking ito na si David pa rin ang pinaniniwalaan nating nagsasabi? O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, magsiawit kayo sa Panginoon, buong lupa, magsiawit kayo sa Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kaniyang pagliligtas sa araw-araw, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan, sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihin. Siya'y kinatatakutang higit kaysa lahat na Diyos, sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay Diyos-Diyusan, ngunit nilikha ng Panginoon ang langit, karangalan at kamahalan ay nasa harap niya, kalakasan at kagandahan ay nasa kanyang sanktuaryo. And then, verse 7, magbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. 8, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y magdala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. Na? Ngayon, dun po sa idea ng management, sabi natin kanina ay makapagbigay tayo ng maayos, ng tama. No? Ngayon, ang Panginoon, pag pinag-aralan natin, ang Bible natin, meron siyang giving na tama. At ayaw ng Panginoon ang hindi tamang pagbibigay. No? Kaayusan ng puso natin ang pinag-uusapan. Sa Malakay, chapter 1, verses 6 to 10, meron po dong paghahandog na ginagawa yung mga Israelita sa Diyos, yung mga saserdote. Pero ang Diyos po ay nagre-reklamo. Ang sabi ng Panginoon, iginagalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Pero ako'y hindi ninyo iginagalang. Bakit? Yung mga bigay ng mga saserdote ay mga may sakit, may mga pilay. No? Nakita po ba niyo yung tingnan natin? Para maintindihan natin. Malakay chapter 1, 6 to verse number 10. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote, na nagsisihamak ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano namin hinahamak ang iyong pangalan? Kayo na naghandog ng karumaldumal na hain sa aking dambana, at inyong sinabi, sa ano namin nilalapastangan ka? Sa iyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. Sapagkat at pagka kayo naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan, at pagka kayo'y nangaghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Iharap nga sa inyong tagapamahala, kalulugdan ka baga niya o tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ngayon isinasamo ko sa iyo, iyong dalanginin ang lingap ng Panginoon upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa iyong mga paraan, tanggapin baga niya ang pagkatao ng sino man sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto upang huwag ninyong mapagningasan ng apoy sa aking dambana na walang kabuluhan, hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, nit tatanggap man ako ng handog sa inyong mga kamay. Pag inyong inunawa yung bagay na yan, sinasabi po natin, doon sa sinasabi nating management, ang Diyos po ay naghahanap ng proper, ng tamang pagbibigay para siya po ay maluwalhati. Ngayon, ang Bible ba mayroong pagtuturo ng proper giving? Yes. Ano ang sabi ng Matthew 22:21?
Matthew 22:21. Ang sabi po ng Panginoong Jesus. Sinabi niya sa kanila ni Jesus, kay Cesar, nang magkagayoy, sinabi niya ni Jesus sa kanila, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar. Hindi sa akin. Cesar din ang pangalan ko. Ito'y gobyerno. Ibigay nyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. No? Mayroong sinasabi ritong kay Cesar, yung tax natin sa ating gobyerno at mayroong sa Diyos. Alin yung sa Diyos? Malakay chapter 3, 8-10. Leviticus 27:30. Ito po yung ating tithe and offering. Ngayon, paano tayo nagbibigay noon? Yun po ba'y tama sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos? O binabawasan natin? O kung ano na lang ang maisip natin? Panginoon naman yan, hindi naman nabili ng suka yan sa tindahan. Ay hindi nga. Pero dito po ay tinitingnan ng Panginoon, tinuturuan tayo ng matuwid na pamantayan, panuntunan ng ating buhay, kaya tayo nag-aaral nito. At ang sabi po natin, dito sa sinasabi nating management, ay pag sinasabi nating nag-a-apply tayo ng management, sa ating giving ay nagbibigay tayo ng tama sangayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Ay kung hindi, ibang management yun. Mga kapatid, I hope na intindihan natin ang bagay nito. Sabi nga po ng isang pastor, there is no better indicator of growth in the new life than the area of giving. Wala daw mabuting indicator ng paglago sa buhay, sa bagong buhay ng Kristiyano kaysa sa bahagi ng pagbibigay. Doon tayo nasusukat na maigi sa gawain ng pagbibigay. At ang sabi ko naman, na hindi natin tunay na mapapapurihan ang Panginoong Diyos kung hindi natin tunay na sinusunod ang programa ng Diyos sa pagbibigay. Sabi natin, Panginoon, pinupuri kita, pero hindi mo tunay na mapapapurihan ng Diyos na ikaw ay hindi sumusunod sa kanyang sinasabi. Okay? Yung natatandaan yung pakikilaban ng mga Israelites sa mga Amalekites, ang sabi ng Diyos kay Saul, through Prophet Samuel, inyong patayin ang lahat ng yan. Anong ginawa nung si Haring Saul? Yung kanyang mga bataan, in-spare yung iba, at ang planong iuukol sa Diyos, natuwa ba ang Diyos? No? Dahil hindi nila sununod ang Diyos. Mga kapatid, ang management po, pinag-uusapan natin. Hindi lamang po yung saganang pagbibigay, matuto tayo ng saganang pagbibigay dahil mahal natin ang ating Panginoong Diyos, kundi dahil gusto rin po naman nating maayos na makapagpuri sa Panginoong Diyos dahil sa Kanyang kabutihan. Pangatlo, purpose po ng ating pong management sa pagbibigay. 1 Corinthians, tingnan ninyo. 1 Corinthians chapter 9, from verses 7 to verse 14. 1 Corinthians chapter 9. Salamat, sabi ko nga po sa inyo, salamat mayroon tayong Bible. Hindi tayo magtatalo kung kayo naniniwala sa Biblia. Okay, nakita na po ba nyo? 7 to verse number 14, chapter 9, 1 Corinthians. Sinong kawal ang magpakailan pa man ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain ng kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa
kaugaliang lamang ng mga tao, o di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. O sinasabi kaya tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin. Hindi na lang po sa mga Israelita. Ito isinulat sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang gumigiik ay sa pag-asa na makakabahagi. Kung pinaghasikan namin kayo ng mga bagay ayon sa Espiritu, malaking bagay baga sa amin na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tiniis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na nauukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Well, malinaw po ang ating binasa. Bible po ang ating binasa. Okay. So ano po yung itinuturo dito? Bakit po pinag-uusapan natin ang tungkol sa giving? Management sa giving. Yung maayos na pagbibigay. Alam po niyo, kung ang atin pong gobyerno ay nangangailangan po ng proper support ng kanyang mga gawain, ay lalo na ang gawain ng Panginoon. Ay ngayon, kung ano-ano ginagawa ng gobyerno, paghingi ng taksa sa mga tao, sapagkat sinasabi niyang kailangan natin gawin ito upang makapagpagawa tayo ng magandang karsada, ng magandang tulay, ng mga buildings na kinakailangan ng ating mga pamayanan upang maserbihan natin sila. Yan ay sinasabi ng gobyerno. Well, how about the works of God? Well, I hope kung yun po ay totoo sa gobyerno at hindi natin tinatanong ang gobyerno, ano bagang ginagawa mo riyan? Well, mga kapatid, lalo higit ang gawain po ng ating Panginoong Diyos. At ito pong ating binasang talata ay makikita natin dito, ang pagtuturo. Yun ikang kalabao na nag-aararo ay hindi mo dapat busalan. Hayaan mo siyang makakuha sa kanyang paghila upang siya ay lumakas. Ini-expect natin ang kalabaw na ito ay hihila ng malakas, gagawa ng malakas, magandang gawain. Yan ay maaasahan mo kung yan ay busog, kung yan ay malakas. Pero pagka yan ay walang pakain, walang kung ano, aasahan mo ng maraming gawain sa Panginoon. Abay, baliw ka naman. Okay. Alam po niyo mga kapatid, ang Bible po natin ay nagtuturo ng malinaw na bagay. Tungkol po sa giving. What is our point? Number 3, to properly sustain or provide or support the work of the Lord. Nagtuturo po ang Panginoon ng ganyan Magkaroon po ng proper na provision ang gawain ng atin pong Panginoong Diyos. Ang church ay nangangailangan po ng mga pangangailangan. Yung mga pangangailangan ng po church ay dapat ma-provide. Meron tayong building, ay iniisip, ipatayo. And I think, mahal na po ngayon. Ang dami nating plano. Bilang anak ng Diyos, meron tayong mga gawain sa mga lugar, sa Lipa, dyan sa ano yung tawag dyan? Concepcion, dito sa Puyo, at iniisip natin maraming lugar ay magkaroon ng gawain ng Panginoong Diyos. Yan po ay gawain ng church. Okay. Yan po ay pangangailangan.
And then, sino ang gagawa niyan? Well, may mga manggagawa. Salamat sa Panginoong Diyos na mayroong manggagawa. Ngayon po, mayroon pa ulit tayong gustong nagsabing siya maglilingkod sa Panginoon. Hindi niya itutuloy yung kanyang bukasyon, yung kanyang pinag-aralan, siya maglilingkod sa Panginoon. At meron na tayong naroroon sa field. No? Ay, anong nabasa natin doon? Yun ba'y mabubuhay na walang pagkain? Hindi po. So kaya po ito'y itinuturo ng Panginoong Diyos. Abay, mahirap puntahan ng lipan ng lakad. Mahirap. So kaya po mayroong management na itinuturo ang banal na kasulatan at dapat pong maging bukas ang ating unawa. Ito nga pala'y gawain ng Panginoon. Hindi ko nga pala ito dapat pinagdadamutan. Dapat nga pala'y liberal ako sa bagay na ito sapagkat nais ng Panginoong Diyos na maitaguyod ang kanyang gawain, na ang kanyang magandang objective ay marami pa mga tao ang makaabot sa Panginoon. Amen po? Marami na po tayo mga manggagawa. Salamat sa Diyos. No? Okay? At gusto ho nating maabot ang marami pang lugar. Masustain po ang pangangailangan ng church, pangangailangan ng ministry ng church, pangangailangan ng mga manggagawa. Ano sabi yun daw, bakang gumigiik ay hindi dapat gutumin. Dapat paminsan-minsan nakakapag-Jollibee rin yung baka na yun. Yan kaya ang hitsura ng mga manggagawa ng Good Shepherd. Ang papayat naman. Yan ang tama ang Diyos. Bakit ganyan ang hitsura ng mga yan? No? Ay ang bunbun ilabas na dahil sa init. Ay tuwan-tuwa tayo nakikita nagpapainit at nangingitim. Pero hindi nakakarating sa Jollibee at makatikim lamang ng pritong manok. Well, dapat po tayo maging bukas sa gawain ng Panginoon Diyos. Amen po mga kapatid? Yan po'y gawain ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At dapat natin nakikita ang bagay nito. Kaya po meron tayong sinasabing management. Pati po yung mga manggagawa po, no? Kagabi po kami ay nag-uusap tungkol sa ating programa ng mission. No? Yun pong ating mga nasa mission, nangangailangan po ng tulong natin. Sa San Pascual, humihingi sa atin ng 50,000. No. Yung naroroon sa Santo Tomas, humihingi sa atin ng 5,000 monthly para sa bahay lamang. No? Yung dalawa, ganun din ang sinasabing, kung sila'y masusuportahan ng ayos, makakapag-concentrate sila ng gawain. Hindi naman tayo makakahingi sa gobyerno. Yan po ay pinadadaan ng Panginoon sa atin. So kung hindi po natin makikita ang bagay na ito, magiging kaawa-awa ang gawain ng Diyos, na kung saan po ang Diyos ang nakataya. So mga kapatid, kaya nga po ang sabi natin, bakit po dapat ang management para properly masustain po natin ang gawain ng Panginoong Diyos. Minamanage natin yung ating mga tinatanggap. Ito yung sa Panginoon, may kaunting sakripisyo ako para itong mga pangangailangan ito'y ma-provide at ang gawain ng Panginoong Diyos ay magpatuloy. Amen? Para po yung tinatawag ng Panginoon sa gawain ay hindi na matakot. Wala yan naman nagpo-full time sa Panginoon, inamamayat namang lahat yung mga yan, ang mga tayo na uslit na, dahil wala namang makain. Huwag natin gawin ganun. Kawawa naman sila. Hindi po ganun ang gawain ng Panginoon.
The last. Tingnan po natin ang chapter 9, 2 Corinthians chapter 9, verse 1. Okay? 2 Corinthians chapter 9, verse 1. Sabi po rito, sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal ay kalabisan na sa akin na isulat ko pa. Chapter 8, chapter 9, magkadugtong po yan. Ang pinag-uusapan po diyan ay giving. Kalabisan na ikang ako'y sumulat pa. So ang emphasis ay tungkol po sa giving. Pag binasa po nyo ang buong kapitulo ng chapter 8, chapter 9, tungkol sa giving ang pinag-uusapan. So, yan po ang idinidiin. Ngayon, ano po ang purpose? Dito po sa sinasabi po nating management sa pagbibigay. Mula po dito sa ating talatang tinutunghayan, tingnan po natin ang 6 to verse 10 nitong kapitulong ito. 6. Datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat gawang mabuti. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kaniyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. Verse number 10, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik, ang Diyos yon, at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. So ano pong nakikita natin dito sa sinasabi nating management in the work of giving? The last point po natin, hindi po lamang to sustain the work of the Lord, the need of the work of the Lord, but for us to be blessed by the Lord, spiritually and materially. Spiritually and materially. Yan po yung nilalaman ng ating binasang talata. Yung nagbibigay, yung may-ari noon, pwede kang pasaganain, pwede kang bigyan ng Panginoon sangayon sa banal niyang kalooban. Ngayon, ano ang sabi ng Malakay, chapter 3? Tingnan natin at dito po tayo magwawakas. Ang sabi po ng talata, chapter 3, 8 to verse 10. No? Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinabi, sa ano ka namin ninakawan? And then sabi ng Panginoon, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. And then sabi ng verse number 9, kayo'y nangasumpa ng sumpa. Ye are cursed with a curse. For ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me, yan inyong pansinin yan, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be a room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall ye your vine cast
her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Inyong pansinin. Ano? Tinuturoan tayo ng Panginoon ng giving, bountiful giving, to sustain the need of the church. Ano ha? Magkaroon tayo ng sinasabing tamang pagpupuri sa Panginoong Diyos at makikita po natin sa kabuuan, hindi naman pala para kapahirapan ng Diyos. Ikaw pala'y para pagpalain. At kung ito po'y makikita natin, ang gawain po ng Panginoon ay patuloy na mamumukadkad, magiging sagana, at the same time, kayo at tayong lahat ay pagpapalain ng Panginoong Diyos. Sa kahuli-hulihan po mga kapatid, gawin po natin ang tama. Sundin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. At hayaan po nating ang Diyos ay pagpalain tayo at pagpalain ang kanyang mga gawain. Well, mahirap po itong gawin pagka ang puso natin ay hindi ayon sa Diyos. Mahirap itong gawin pag hindi tayo anak ng Diyos. Ito po ay sa mga anak ng Diyos niya sinasabi. At sana nga po, tayo mayroong puso na bukas para sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Panginoon, purihin po kayo. Sa pag-aaral po ng inyong banal na kasulatan, ay nakita po namin na hindi po pala ang giving, ang layunin nito'y papaghirapin kami. Kundi upang ang lahat ay maging maayos sa aming buhay, sa aming iglesia, sa aming mga manggagawa, sa iyong mga gawain, at maging sa aming sarili. O aming Panginoong Diyos, alisin mo po ang daya ng kaaway sa aming buhay. Alisin mo po, Panginoon, ang daya ng aming sarili. Na sana nga po, O Diyos, ay makita namin ang katotohanan mo at ang katapatan mo. At kami nga po ay tunay na sumunod sa inyo. Tulungan mo po, Panginoon, kami ngayong umaga. Nawa po ang iyong Santong Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, ngayong umaga po, kayo po'y aking hinahamon sa Panginoon sa isang panalangin. Lord Jesus, tulungan mo po ako na akin pong tunay na maisakatuparan ang itinuturo ng inyong salita sa aking buhay. Lord, nais ko pong maging pagpapala sa gawain ng inyong iglesia at nais ko rin po, Panginoong, ng inyong pagpapala sa aking buhay. Yan ba yung iyong panalangin? Yan ba ang kahilingan mo sa Diyos? Bakit hindi ka lumapit sa Diyos at manalangin? Hingin mo ang tulong ng Diyos. Sabihin mo, Lord Jesus, help me. I am willing to do that. I am willing to follow your will in my life, your instruction. Narito po ako. Yan ba ang iyong panalangin? Kung yan ang iyong panalangin, inaanyayahan kitang tumayo sa iyong kinauupuan para manalangin ka sa Panginoon Diyos. Or if you want to come in front, do it upang ipahayag mo sa Diyos ang iyong katotohanan, ang iyong pagtatapat. Meron pa po ba? Meron pa? Lord, salamat po na inopen mo sa akin ang tungkol sa bahaging ito. Lord, sana po yung takot sa aking buhay ay mawala, yung selfishness, yung karamutan, Panginoon, ma-overcome ko ito, at through me ay dumaloy ang inyong mga biyaya at pagpapala. Maging blessing po ako, O Diyos, sa gawain mo. Yan ba yung iyong panalangin? Kung yan ang panalangin mo, tumayo ka sa Diyos. Tumayo ka sa harapan ng Panginoon. At iyong banggitin ang iyong panalangin ito. Meron pa po ba? Lord, ako po'y natatakot. Ako po'y kulang sa pananampalataya. Help me, Lord. Yan ba ang iyong panalangin? Bring it to the Lord. Bring it to the Lord.
Meron pa po ba? Dakila po namin, Diyos, sa aming Panginoon. Nagpupuri po kami sa iyo na mayroon kaming inyong banal na kasulatan, kadluan ng aming mga itinuturo sa inyong mga anak. At salamat po ngayong umaga ay inyong ipinagkaloob sa amin ang araling ito. Lord, tulungan mo po kami, ang inyong iglesia. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na tunay na mapanangna namin ang inyong salita. At gayon din po, Panginoon, magkaroon kami ng willingness, readiness na gumanap ng inyong banal na kalooban. Aming Panginoong Diyos, naririto po ang inyong mga anak, nakatayo, nananalangin, nakikita mo ang bawat isa, naririnig mo ang idinadalangin ng bawat isa. Kayo nga po, Panginoon, ang aming nilalapitan at umaasa po ako, Panginoong Diyos, na ang aming pag-aaral na ito, ang aming napakinggan ngayong umaga is a challenge to us, magiging encouragement sa amin, O Diyos, upang kami nga po, Panginoon, ay patuloy na magtapat sa inyo sa bahaging ito ng paglilingkod. Ama, ito po ay aming hinihingi na may pagpupuri sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.